Meron ako magandang verse, Ted, at siya, hindi ko alam kung pasok na naman to, pero sabi sa Kawikaan 21:15, kapag katarungan ang umiiral, ang mga matuwid ay natutuwa, ngunit natatakot ang masasama. Nako, alam nyo mga kapatid, pansinin nyo to, kapag may balita tungkol sa isang politiko, isang grupo ng mga tao na, alam mo yon, nakulong dahil sa katiwalian, di ba ano reaksyon ng tao? Nagbubunyi, nagpa-viral nga sa video. Of course, sinasabi natin yung maayos na pamamaraan ng pagbigay ng parusa. No? So nagkakaroon ng mga memes, natutuwa marami, pero ang katiwalian, pag nangingibabaw, nalulungkot ang mga karamihang tao. Isipin niyo, ibig sa bansa natin, ilang beses tayo nakarinig ng mga issue, pork barrel, ngayon nga itong mga flood control na to and all. Sa ibang bansa, meron ding mga opisyal na nasabit from Nepal to Indonesia. Pag tinignan po natin ito, unang-una, justice brings joy to the righteous. Kapag daw po may katarungan na na-serve, yung mga matuwid ay natutuwa. Sa isang bayan na may hustisya, ang tao ay may tiwala. Ulitin ko po, no? Sa isang bansa na may hustisya, ang tao ay may tiwala. Okay? Ang hustisya ay parang liwanag sa dilim na kalsada. It gives courage to speak pag alam mo may justice. It inspires hope even sa mga future generation. Kaya nga nalulungkot na maraming Amerikano ngayon dahil nga po napatay kahapon yung isang iniidolo ko na si Charlie Kirk, na isa siyang liwanag sa madilim na mundo ng mga Amerikano. Siya isang nag-speak na magandang inspirasyon sa marami. So kaso po ay na-assassinate kahapon. Pangalawa, injustice breeds fear among the wicked. Ibig sabihin po, pag merong hindi nasa-serve na justice, pag nangingibabaw ang injustice, nagkakaroon daw po ng takot. Okay? So, bakit takot ang masasama kapag umiira ng hustisya? Kasi alam nilang hindi sila ligtas. Kaya nangingibabaw po ang injustice pagka ang mga masasama nangingibabaw din. At pangatlo po, ito lagi kong kinakampanya dito, God is the ultimate judge of all nations. Ang ending po na to, sabi sa Bible, a man is destined to die once and face judgment. Ang tao pwedeng mandaya dito. Ang tao pwedeng takpan ang hustisya dito sa lupa, pero pagka po namatay ang tao na tigok, may ultimate judge na maghuhusga sa atin, at yun, hindi mo mababribe yun. Yun, walang kwenta ang posisyon at pera mo doon. The Lord reigns forever, sabi nga sa isang Salmo 9. He established His throne for judgment. He rules the world in righteousness and justice. Kaya po sa lahat ng korap dito sa Pilipinas, ay nako, sana po matakot po kayo sa final judgment. Makalusot man kayo dito, okay, kung saan sa ang husgado sa Pilipinas, sa husgado po ng Diyos, hindi tayo makakalusot. Siya lamang ang ligtas. Kaya as I end, mga kapatid, the ultimate picture of justice na fulfill sa cross of Calvary. Doon pinataw ng Diyos ang hustisya ng kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay ng sarili niyang anak. Ang Diyos nga hindi pinairal ang injustice. At the cause of His one and only Son, binayaran ng ating lahat ng kasalanan, pagbibigay ng kanyang anak para mamatay para sa iyo at para sa akin. Kaya mga kapatid, kung si God nga po hindi pinairal ang injustice by sacrificing His one and only Son, matakot po tayo dahil may hustisyang darating para sa ating lahat. Ngayon, kung gumagawa ka ng matuwid, matuwa ka, wala kang dapat ikatakot dahil ang Diyos i-judge tayo base sa ating puso. Kawikaan 21:15, kapag katarungan ang umiiral, ang mga matuwid ay natutuwa, ngunit natatakot ang masasama. Tayo manalangin, Panginoon. Kami inip na. Ang daming sinabi ni Manong Ted kanina na napakaliit ng mga nagawang kasalanan, lotion lang ang ninakaw. Again, Lord, hindi namin to gino-glorify yung pagnanakaw ng lotion. Pero Lord, bakit sila nakulong agad? Pero Lord, kami naiinip na sa mga taong dinidelay ang justice, binabayaran ng hustisya dito sa bansa namin. Lord, i-assure nyo kami na hindi dito nagtatapos ang buhay ng tao, na may eternal judgment na naghihintay. So Lord, huwag kaming mawala ng pag-asa sa hustisya sa Pilipinas. Nililift up namin sa iyo ang Blue Ribbon Committee, nililift up namin sa iyo ang Kongreso, aming Senado, ang mga itatayo, Lord, may independent body. Lord, bigyan niyo po sila ng takot sa iyo, the fear of the Lord is in wisdom. Salamat, Panginoon, sa binibigay mong katarungan sa mga nakaranas ng injustice, ang mga sabungerong namatay na walang hustisya. Lord, bigyan niyo po sila ng hustisya. At lahat ng mga tao nakaranas ng injustice. Salamat, Lord. Daily Devotions. Today's Amen. Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.